Hello, this is G. Welcome back to my channel. Kamusta kayong lahat? So, itong reading na to ay collective. Paalala lang din, hindi lahat ay makaka-resonate sa reading na to. So, take what resonate and leave what doesn't. So, ibig sabihin ko hindi ka naka-resonate at hindi na-pick up yung energy mo, ibig sabihin hindi para sa'yo ang reading na to. Doon pala sa mga gustong magpa-private reading sa akin, nasa description yung link na aking Facebook page. Nag-cleanse din po ako, nag-healing. So kung gusto niyo po magpa-schedule, i-PM niyo lang po kami sa GG Star TV. Available na rin po ang aming pampaswerte na bracelet. Meron din po kaming pangontra sa gayuma. At meron din po kaming all-in-one na bracelet. So kung gusto niyo po mag-order, naka-pin post na po sa baba yung link na aming Facebook page. Paka-check na lang po. Ten of Swords, Knight of Pentacles, King of Swords, the Death, the Chariot, the Wheel of Fortune, the Sun, Eight of Cups, Page of Swords, Knight of Swords. Sa nakikita ko dito, probably nakakaranas ka ngayon ng kalungkutan or masyado mong pinahihirapan tong sarili mo. Kumbaga, sobra kang nai-stress or nagkaroon ka ng anxiety or depression. So, nakikita ko dahil to sa nangyari sa past relationship mo or sa ginawa ng dati mong naging karelasyon. So, nakikita ko rin dito, lahat ibinigay mo dito sa taong to. Walang natira sa'yo, tinulungan mo to financially, pero sa nakikita ko, walang bumalik sa'yo eh. Kumbaga, hindi man lang binalyo ng taong to yung pagmamahal or yung pagtulong mo sa kanya. Ito yung nakikita ko dito na gusto mong maging responsible yung taong to sa'yo or kumbaga sabihin man lang niya kung ano yung katotohanan. Kasi sa nakikita ko dito, naging loyal ka, naging committed ka dito sa relationship na to, pero hindi ka binigyan ng reason. Kumbaga bigla na lang siyang hindi nagparamdam, binalak ka na lang ng taong to or kinose ka. So, sa nakikita ko dito, hindi mo matanggap na ito yung ginawa ng taong to sa'yo. Na bigla ka na lang niyang binirake or wala man lang explanation. Kasi gusto mo man lang bigyan ka ng taong to ng clarity. Kasi wala kang idea kung bakit niya ginawa to eh. Or kumbaga bakit niya ginawa sa'yo to eh. Dahil sa nakikita ko dito, lahat ibinigay mo eh. Buong pagmamahal, time. Pero yung taong to, hindi siya nagpakatino or kumbaga hindi niya ginawa yung responsibility niya bilang karelasyon na sabihin sa'yo kung ano yung problema dito sa relationship. Kumbaga wala man lang sinabi yung taong to, basta na lang hindi nagparamdam. Ito yung nakikita ko dito na gusto mo mag-move forward pero hindi mo alam kung paano ka mag-move forward dito sa sitwasyon mo. So, nakikita ko dito na tinatry mong mag-focus sa sarili mo pero hindi mo alam kung paano eh. Kasi nawalan ka ng tiwala. Kumbaga nagkaroon dito ng trust issue. So, sa nakikita ko dito, nagda-doubt ka rin sa sarili mo kung bakit ganito yung nangyayari sa relationship mo or ganitong tao yung dumarating sa buhay mo na bakit lagi kang niloloko or sinasaktan. So, at some point, nako-question mo yung sarili mo dahil lang sa pagmamahal mo dito sa nakaraan. Ito yung nakikita ko. Kaya ngayon, gustuhin mo mang mag-move forward or mag-let go sa sitwasyon. Hindi mo alam kung paano mo sisimulan. Ito yung nakikita ko dito na tinatry mong i-let go itong nangyari sa past relationship mo. Kumbaga, dala-dala mo pa rin yung sakit eh, kahit na nag-let go ka na. Kasi ang hirap na
mag-move forward kung hanggang ngayon wala kang clarity dito sa ginawa ng taong to. Tinatry mong labanan tong emosyon mo. So, sinasabi dito na i-accept mo to, hayaan mo lang na itong nangyari sa buhay mo, ito yung lesson na kailangan mo matutunan para sa next chapter na darating sa'yo or merong kang makikilala. Hindi mo na ibubuhos lahat-lahat ng pagmamahal mo or kumbaga, mas kailangan mo munang kilalanin yung taong to bago ka magbigay ng pagmamahal dito sa new person. Pero itong sa sitwasyon mo, sa nakikita ko dito, gusto mo na magsimula, gusto mo nang kalimutan yung taong to, pero pinipilit mo yung sarili mo na wag harapin or kontrolin itong emosyon mo dahil nga nawalan ka ng tiwala. Ito yung nakikita ko dito, kaya hindi mo alam kung meron pa bang right person na darating sa'yo. So, yun ang nakikita ko na kine-question mo lahat-lahat ng bagay. So, magtingin pa tayo ng cards. Six of Swords, sa nakikita ko dito, ito na yung time na kailangan mong i-let go itong nagpapasakit sa'yo. Kung sa tingin mo, hindi ka na makatulog, hindi mo na alam kung anong gagawin mo, sobra ka nang nahihirapan, hindi mo na kaya tong nangyayari sa'yo, kumbaga sobrang pagod ka na, hayaan mo, isurrender mo yung sarili mo, at i-accept mo yung nangyari sa sitwasyon mo. Kasi sa nakikita ko dito, mapipil mo na worth it ka at kamahal-mahal ka. Sa ngayon, nangyari sa'yo itong bagay na to dahil minsan, meron kayong makikilalang tao na talagang magbibigay sa atin ng lesson para matutunan nating i-value yung sarili natin. Pero pinapakita dito na hindi mo naman to deserve itong nangyari sa'yo. Kumbaga, possible kasi na nagkaroon ka ng trauma dun sa pagkabata mo. Ngayon, nadala mo dito sa relationship mo. So, ngayon, kinakailangan mong mas bigyan pa ng pansin itong sarili mo. Kumbaga, bigyan mo ng pagkakataon na mas kilalanin pa, mahalin yung sarili mo. Dahil itong dumating sa'yo, or itong nangyari sa'yo sa past relationship, isa lang tong challenges eh. Kumbaga, binibigyan ka ng universe ng pagsubok para makaya mo to dahil meron siyang mas better na hinahanda para sa'yo. So, ito yung sinasabi dito na merong nakalaan para sa'yo na darating na mas mamahalin ka ng totoo. So, kailangan mo lang i-balance yung sarili mo, kontrolin mo yung emosyon mo, huwag kang magpadalos-dalos dito sa desisyon mo. Kung ano man tong nangyayari sa'yo na pinahihirapan ka ng dati mong karelasyon or itong sakit na dala-dala mo hanggang ngayon at hindi mo pa rin ma-let go, sinasabi dito na huwag mong hayaan na itong nakaraan, ito yung magpapahirap sa'yo kasi binibigyan ka ng pagkakataon dito na maging masaya. Meron kang chance na lumigaya. So, itong binigay sa'yo ng universe na lesson, ito yung magpapatibay sa'yo. Kumbaga, malalaman mo na kaya pala inalis yung taong to sa buhay mo kasi hindi siya para sa'yo eh. Meron palang nakalaan para sa'yo. So, sa nakikita ko dito, possible na may mga kadiling kayong air, earth, fire, or water. So, ito lang yung message na nakikita ko dito. At kung nakaresonate kayo sa reading na to, huwag niyong kalimutan mag-like at comment. At huwag niyo rin kalimutan mag-subscribe sa aking channel. At maraming salamat ulit at see you soon.